Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay YAHWH. Isang magandang araw pong muli sa bawat isa. Ika-11 serye na po na tayo sa The Assembly. At ang ating pong paksa ngayon ay ito pong nakalagay sa unang Korinto 11:22. Aking pong babasahin, have you not houses to eat and drink in? Or do you despise the assembly of Elohim? And shame those who have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise. Ano po ibig sabihin to? Kasi po pag ito ay isinalin mo sa Tagalog, ganito po ang magiging basa. Ano? Wala baga kayong bahay na inyong makakanan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? Yan. So dito po, papasok ngayon kung ito pong iglesia na ito ay simbahan o church. Ang winawalang halaga po nito, ang sabi niya, ay yung simbahan. Ulitin ko po ano, wala baga kayong bahay na inyong makakanan at mainuman? O niwawalang halaga ninyo ang simbahan ng Diyos? At hinihiya ninyo ang mga wala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. So papatak dito ay simbahan ng Diyos. Kasi sa English po ito, Church of God. Tinan po ninyo. What? Have you not houses to eat and to drink in? Or despise ye the church of God? And shame them that have not? Have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. So ginamit ay Church of God. Ayan. Sa Tagalog, Iglesia ng Diyos. Ito po. Ayan. Sa Tagalog, Iglesia ng Diyos. Sa Tagalog, Iglesia ng Diyos. Yung Tagalog o yung Tagalog ng salitang Iglesia, na ang meaning niyan, ito po Spanish word, na ang ibig sabihin ay simbahan o church sa English. Ang tanong dyan, kung ito po ay church na literal, lalabas po yan, simbahan ng Diyos. Kung literal ang pagkakasalin. Kaso hindi nga po. Ang salin po nito ay assembly. Tingnan niyo po dito sa isang version ng ayan, sa Young Literal Translation. Ang pagkakasabi po ay ayan, 1 Corinthians 11:22. Why? Have you not houses to eat and to drink in? Or the assembly of God do you despise? And shame those not having? What may I say to you? Shall I praise you in this? I do not praise. So binabanggit po dyan ay yung mga kalipunan ng mga tao, no? Or the assembly of YAHWH. Ayan. Dito po sa Restored King James, ang basa po ay, what? Have you not houses to eat and drink in? Or despise ye the assembly of YAHWH? And shame that have not? What shall I say to you? Shall I praise you in this? I praise you not. So ang banggit ay the assembly of YAHWH. So talagang hindi tumutukoy sa simbahan. Hindi tumutukoy po ito sa church o doon sa salitang iglesia na ang katumbas ay simbahan, church. Ano po? Hindi po tumutukoy. Kundi man na pa, ito ay tumutukoy doon sa mga kapulungan o mga tao na tinawag, sumampalataya, mga tinawag na banal. Yan po ang ibig sabihin ng assembly. Ano po? Ito po, dito po sa Cambridge Dictionary. Ang assembly. Assembly. Ano ang meaning? Ito po, a group of people, especially one that meets regularly for a particular purpose, such as government, or more generally, the process of coming together or the state of being together. So a group of people, especially one that meets regularly for a particular purpose. Ayun po, grupo ng mga tao
So, tama po yung ating pag-aaral na ang meaning ng assembly ay talagang kapulungan. Ano po? Mga binubuo ng maraming tao, mga mananampalataya, mga tinawag, mga banal, ang ibig sabihin po ng salitang assembly. O dito po sa Merriam-Webster, ano po ibig sabihin ng salitang assembly? Assembly. Yeah. Definition of assembly, a company of persons gathered for deliberation and legislation, worship, or entertainment. An assembly of religious leaders. So, ang ibig sabihin ng salitang assembly ay company of persons. Ano po? Mga tao. Yan. Maliwanag po ba? O, para hindi na po kayo nabibiktima ng mga nangangaral ng church, iglesia, o yung sinasabi nilang yung aming iglesia, mababasa. Balingaw po yung unang Korinto 11:22. Ano, wala baga kayong bahay na inyong makakana at mainuman? O niwawalang halaga ninyo ang kapulungan ng Diyos? Ano po? At hinihiya ninyo ang magwala ng anuman? Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin? Sa bagay na ito, hindi ko kayo pinupuri. Yan. So, ito po ay kapulungan ng Diyos. Hindi po simbahan ng Diyos. Hindi po simbahan ng Diyos. Kundi yan ay kapulungan, Assembly of YAHAWAH. Ano po? Ito po, halimbawa, katulad nitong unang Korinto 14:23. Sabi niya, kung ang buong iglesia o simbahan ngayon nagkakatipon, kung pwede bang magkatipon yung simbahan? So kaya nga ito yung aking binibigyan ng pansin dito eh. Ayan. Wala naman nung simbahan o church na magkakatipon. Ang magkakatipon po yung mga tao o yung kapulungan. Kung ang buong kapulungan nga'y magkatipon sa isang dako, lahat ay mga salita ng mga wika at mga sipasok, ang mga hindi marurunong o hindi mga nagsisampalataya, hindi baga nila sasabihin kayo yung mga ulol? Tama po naman eh, no? So dito po, dapat dito talagang, ang meaning kasi talaga nito, yung salitang iglesia, is simbahan. Spanish word na ang meaning ay simbahan sa Tagalog, na church naman sa English. So dapat pala ho ito ay, ang maging dapat dito ay kapulungan. Kung ang buong kapulungan, ayan. Kaya po itinatama natin. Ano po? Siguro mas maganda ho na maitama yung mali. Kasi kung magpapatuloy po tayo doon sa ating paniniwala, para ho tayong hindi makausad. Ano po? Para kang bata na hindi lumalaki. Yan. Kumbaga, parang tubig na hindi umaagos, stagnant. So, pagka-stagnant po ang tubig, ay mabaho. Ano po? So, ganun ko inilalarawan po itong mga mangangaral na humahawak dito sa salitang iglesia. Iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi na po pala talaga yan eh. So, kundi manapa ay assembly o kapulungan. Ayan. Ito, unang Korinto 14:28. Datapot kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik siya sa iglesia. Tumahimik siya sa kapulungan. Tumahimik siya sa church. Tumahimik siya sa simbahan. Hindi ho, tumahimik siya sa kapulungan o assembly. At siya'y magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Ano po? Muli po. Ikalabing-isang serye na po ito noong assembly na ating pong tinatalakay. Patuloy po ninyo kong samahan sa pagtalakay nito. Maraming pong salamat. Ito po ang inyong kapatid, si Brad Emmanuel Umali.